Ba't puro Duterte ata yung mga topic natin ngayon? Etong si Kitty Duterte, mga kababayan, ay nagsalita na. Ano po yung kanyang sinabi, mga kababayan? Nagbanta po itong si Kitty Duterte na wag daw siyang pilitin na lumaban. Meron daw siyang paraan, mga kababayan, to take you down. Wow! Ano tong style na to? Kill, kill, kill din? Mga ka-GP Natics, kung iisipin natin, itong sinabi ni Kitty Duterte, kasi kung tinitira natin siya, 'di ba? Tinitira natin ang pamilya Duterte. Parang gusto kong maniwala doon sa style na kill 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 style. Kasi sabi niya ganon, "Wag niyo akong pilitin na lumaban." 'Di ba? Anong pamamaraan, mga kababayan? Yung sinasabi niya na meron daw siyang paraan to take you down. To take you down, ha? Yan yung mismong quote niya. Meron akong paraan to take you down. Ano to? Pagpapatayin mo yung mga tao? 'Di ba? Mga kababayan, utak kriminal. Kabata-bata pa sabi ng nanay niya, baby pa yan, napilitang mag-mature. Dahil kinidnap ang kanyang tatay, ginamit na naman ang kanyang tatay. Meron bang baby, mga kababayan, na tumitira na ng wake and bake? Meron bang baby na nakailang boyfriend na? Meron bang baby, mga kababayan, na retokada? Puro kalandian ang alam. Hindi ka nga namin tinitira dati. Kung hindi ka nakikialam sa politika, bigla kang umepal eh. Diba? Kalaban si Kitty, Kipay parang ate niya. Sabi ni Sir Tony Ninubla, parehas lang sila ng ate niya at sa mga kuya niya, wake and bake na lang siya, mas masaya pa. Ron Prince, masamang pamilyang dutae, mapaghiganti at utak kriminal. Hindi, yun nga ang tinatanong ko dito. Anong paraan yung sinasabi niya dito? Kasi mga kababayan, kung batas ang pag-uusapan, kung ito ay legal, 'di ba? Para di dapat sabihin niya kakasuhan ko kayo, 'di ba? O kaya naman ay lalabanan ko kayo kung sisirain niyo ang pamilya namin, 'di ba? Hindi kami mananahimik. Pero sabi niya ganon, wag niyo akong pilitin na lumaban. Meron akong paraan to take you down. Parang gusto niya rin ata, mga ka-GP Natics, 6 feet below the ground. Yun ang naiisip ko na paraan. Kasi wala namang ibang paraan. Yung malinis na paglaban ng mga Duterte. Kasi ngayon, nakikita natin, yung mga Duterte, mga kababayan, ay wala nang, talagang hopeless na sila. Dahil, wala na sila Wala na sila sa prime, 'di ba? Wala na po sila sa pedestal. Talagang kulelat na ang mga ito. Wala na nga may gusto sa kanila. Sabi ko nga kanina sa inyo, yung pinakita natin na sinugod si Sara Duterte, 'di ba? Sa mga ibang lugar ayaw sa kanya, pinapalayas na siya. Maraming lugar ang pinuntahan nila, Marcos ang sinisigaw. Ibig sabihin, hindi na po kontento sa kanila, mga kababayan, at ayaw na sa pamamaraan nila. So, ibig sabihin kapag Kitty, pag hindi mo nakuha yung gusto mo at hindi mo kinaya yung laban mo, ay ipapapatay mo rin yung mga tao, di ba M3R? Parang ganon, yung naiisip ko utak barbarista rin pala to. 'Di ba? Barbaric din pala itong si Kitty Duterte. Sa bagay, mga kababayan, nakita naman natin kung ano ang style niya. Style din ni Sara mismo, tama kayo, tumpak kayo. Kung si Sara nagawa po na manuntok ng sheriff na nagpapatupad lamang ng batas pero walang nagkaso sa kanya, mga kababayan, itong si Kitty, nakita nyo naman, mismong si General Torre ay tinititigan niya ng masama. 'Di ba, na parang kakainin ng buhay at ang ginawa niya pa ay minura niya, piniay niya itong si General Torre. Kung sila ang nasa pwesto at hawak nila ang kapulisan, ang men in uniform, na nakakasigurado po ako, mga kababayan, na mas malala doon ang kayang gawin ng mga Duterte. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Alin Arsenas, go ahead, Kipi, para malaman mo ang kasamaan mo, saan ka pupulutin. Tapos pag gumawa ng masama, sasabihin na naman nila, oy, paninira lang yan, political attack yan sa aming pamilya.
Oh. Pero ang totoo, talagang frustrated na ang pamilya ninyo kasi hanggang ngayon nakaupo pa rin yung mortal enemy ninyo. Kahit pagtulungan nyo pa, nakatayo, nakatindig, at hindi nyo kayang buwagin. Dahil marami nagmamahal dun sa tao na yon, at yun ay talagang ginagabayan ng Panginoong Diyos, hindi kagaya ng tatay ninyo na minumura ang Diyos. Sabi nga ng pinsan ninyo, Kitty, di ba? Yung pinsan nyo na ang nagsabi, kayo may mga utak na kayo. May mga utak na rin yung mga kuya mo. Sabi nila, pwede naman sanang kung babalikan nyo ang 2015, di ba? Na sana pinayuhan nyo ang tatay ninyo na maging matino, di ba? Na hindi pumapatay at hindi hilig ang pagpatay, sana nabago ang istorya ng buhay nyo. Di sana ngayon, pinapanginoon pa rin kayo. Kasi mabuti kayong tao. Pero, anong ginawa ninyo? 'Di ba? Masyado rin kayong nagutom, masyado kayong nauhaw, masyado kayong nagpasasa sa kapangyarihan. Kasama kayo. 'Di ba? Kasama kayo. Dahil lahat nagagawa nyo eh. Sabi ng tatay nyo, I hate drugs. Pero hindi niya alam yung mga anak niya, mga kababayan, number 1 po. Number 1 pala sila. Na sila po ang gumagawa ng hindi tama. Sige nga, Kitty. Anong pamamaraan ang kaya mong gawin to take us down? 'Di ba? Hindi naman mga kababayan, ipapa-take down mo lang kami. Anong klaseng take? Kung literal kasi nasasabihin natin to take you down, sa dami natin na to, kaya niya ba na ipa-take down yung mga account nyo? Wala silang kakayahang ganon. So, ang nasa isip natin, doon sa salita ni Kitty, mga kababayan, to take you down, wala nang iba, kung hindi, ipapatay tayo. Ganun yun. Tingnan nyo yung sasabihin ng iba, GP, hindi naman totoo yung sinasabi mo eh. Teka lang, kukunin ko yung Kukunin ko lang yung link. Meron kasi naghahanap eh. O sabihin ayaw ninyo, ko na bumaba budol sa ako. akin na. Teka guys kukunin ko lang. Sorry. Ala, ang dami na Hindi ko kasi expected na may maghahanap. Hindi ko talaga plano na ipakita pa yon. Ayun, ito yung post niya sa sarili niyang account, mga ka-GPnatics. Sa sarili niyang account. Ito po. Ayan. Ayan sabi niyang ganun. Kita nyo ba? Nasa taas. Teka lang, ibababa ko. Ayan. Ayan ang sabi niya Don't force me to fight. I have a different weapons to take you down. Medyo binago ko ng konti yung title ko, mga kababayan, kasi nga bawal yung salitang weapon kay YT. So ayan, sabi niya, don't force me to fight. I have a different weapons to take you down. Anong weapons 'yon? Kili-kili power? 'Di ba? So wala ka nang ibang maiisip, mga kababayan. Wala ka nang ibang maiisip dito. Kung illegal remedy ba yung gagawin niya, palagay ko, I doubt na legal remedy yan. Kasi kung legal remedy, wala na nga silang magawa eh. Doon na lang sa tatay nila sa dahig, di ba? Sabi ni Sandra Maranon, yung baby ni Hanilet Pokpok, marunong nang pumatay Chucky, killer doll. Di ba? Anong weapons yun, mga kababayan?
Sigurado tayo, ibang weapon yan sinasabi niya, hindi yan legal. Ganyan pala ang mind ng mga Duterte. Kaya pala takot na takot ang mga tao sa inyo kasi ganito kayo. 'Di ba? Wala lang kasi may malakas ng loob na sumumbat kay Duterte noon nakaupo siya, sigurado sasaktan ka nila yan. Correct, mga kababayan, pag lumaban sa kanila dati, pag hindi kumampi sa kanila, may kalalagyan. Sabi ko nga sa inyo, 6 feet below the ground. Yung nakita na nga lang natin kay Pulong Duterte. Yung mga tao parang sanay na sa nangyayari. 'Di ba? Ayaw nilang makialam. Sabi pa nung testigong babae, kung papatayin kami ni Pulong noon, takot na kami. Uy, wala kaming magagawa kasi yung mga tao doon, hindi naman yan sila magsasalita dahil takot din yan sila. Oh. Ibang klase mga Duterte, talagang berdugo. Oh, ito naman mga kababayan,